Pagdililay sa unang wika. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tayo po yung sandaling manalangin. Panginoon naming banal, hinihingi ko po ang presensya ng inyong banal na espiritu sa aming pagsasalita naway kayo ang makita at marinig. Ituro mo po ang tamang salita na makatutuloy sa puso at isip ng bawat isa na nandirito. Nawa, Panginoon, ang pagpapakasakit at sakripisyo mo para sa amin ay magbunga ng nakalulugod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil po sa tagal na natin na nasasaksihan yung pagsasadula kung paano ipinako sa krus si Jesus. Kasi nung maliit pa pala. Nung bata pa ako, ito yung lagi naming sinasaksihan doon sa patio. Kung saan bilang isang palabas na mula sa araw na ipinagkanulo ni Judas si Jesus sa halagang 30 silver coins. Hinuli, pinaglakad ng mahaba, tapos po yung nakakapagod na pasan-pasan niya yung krus sa kanyang balikat hanggang sa ipako sa krus at mamatay. Pero ito po ay walang malalim na pag-iintindi mula sa akin kasi hindi ko siya masyadong iniintindi. Ang gusto ko lang makapanood. Pero iba na po ngayon. Balik po tayo dun sa senaryo kung saan ang mga tao pinapanood lamang si Kristo habang hinahambalos ng paulit-ulit na at ang koronang tinik na nasa kanyang ulo ay unti-unting bumabaon dahilan ng pag-agos ng dugo sa kanyang mukha hanggang sa ipako sa krus na sa mahabang hirap at sakit ang kawain ng kamatayan ay anumang oras darating. Kung paano pinagsama-sama pa rin ni Jesus ang kanyang natitirang lakas upang masambit ang pitong huling wika. Sa Luke 23:34, Father, forgive them, for they do not know what they doing. Jesus asked not only the Father to forgive them, he also gave the Father the reason. He's saying, they do not know what they doing. He was even defending the people who was hurting him. They don't know who I am. Hindi nila ako lubusang nakikilala. Kung alam lang nila kung sino ako, na isinasakatuparan ko lang ang nakatakdang mangyari. They don't know I am the Son of God. Jesus not say it once, but many times. It's a petition prayer where in his death, forgiveness becomes available. Not only in 2,000 years ago, but forgiveness made available up to the present. First, Jesus set an example. Jesus walks on what he preached, Father, forgive them. Kung ano ang kanyang sinasabi, iyon ang kanyang gagawin. It's like walk the talk. Practice what habits he taught the disciples. Forgive one another. Love your enemies. Jesus practiced what he taught to his disciples to forgive. His talk into an action. Nung medyo hindi pa matured yung pag-iisip, magdesisyon, may gumawa sa atin ng masama. Ano yung gusto nating gawin? Hindi ba yung makagante? Yung kung ano yung ginawa sa atin, iyon din yung gagawin natin sa kanila? O higit pa? Nagpapakita tayo ng sobrang galit. Pero sa famous quote nga na mata sa mata, ngipin sa ngipin, where the idea of people should be punished according the way in which they offended. For example, if they hurt someone, they should be hurt equally badly in return. Can we able to pray people who wronged us? Maybe not. But not Jesus. In Lucas chapter 23:34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they doing.
Walang kapantay at walang hinihintay na kapalit ang kanyang pagpapatawad. Ang bisig na nakaunat na pag-ibig ang hatid, ang pagtubos sa sangkatauhan mula sa mga kasalanan. Sa kabila ng matinding pagdurusa, ay hindi niya alintana. Ang tanging nasa isip niya ay kapatawaran sa mga nagpaparusa at nagbigay ng pasakit sa nagpako sa kanya sa krus. Nagpakita siya ng totoong malalim na pag-ibig na may pagpapatawad. Ang tagapagligtas natin si Jesus ay handang patawarin lahat ng mali nating nagawa. Nagbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng lahat. Ang pag-aalay niya ng buhay sa krus ng Kalbaryo ay kapahayagan ng walang kapantay na pagpapatawad at pag-ibig niya sa atin. Second, Jesus show forgiveness is not a sign of weakness, but a sign of strength. Forgiveness attributes to the strong. To forgive is not a sign of weakness, but rather, it places in a position of power and strength. Sa halip na kahinaan, ito ay nagpapakita ng inner strength. Kahit pa sa ibang tao, ito ay pagkatalo. Alam ko na magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Kung yung mga nakagawa sa atin ng kasalanan, may magkakaibang sukat, may magkakaibang sakit, duration, lalim. Sa madaling salita, iba-ibang sitwasyon. Pero piliin nating magpatawad kahit pa yung mga taong nakasakit sa atin hindi naman humihingi ng kapatawaran. Ito ang pinakamabuti nating magagawa para sa sarili natin. Sapagkat yung bigat na nasa kaloob-looban natin, hindi man instant, dahan-dahan itong mawawala. Hindi maikakaila ang hatid nitong kapayapaan, kalayaan, bunga ng pagpapatawad. We forgive others, not because they deserve. We forgive because we deserve peace. Because of that, we acquire blessings mula sa Panginoon. Hindi imposible ang pagpapatawad, kahit pa napakahirap nitong gawin. Anger, hatred, bitterness, resentment, ay mga negatibong emosyon na kadalasan tayong mga tao ay di batid na nagagamit ito ng kalaban upang lasunin ang ating pagkatao, darken our perspective, weaken our spirit, contaminate our feelings and thinking, drain the reservoir of peace and rob us from oasis of joy. Of our joy, the weapon of enemy is to forgive. Become stupid. Of course not. Forgiveness is not an option. It's a mandatory. Isipin lang na nagpatawad ka sa lupa, magkakamit ka ng kapatawaran sa langit. Third, mark of Jesus. He forgave us while we were still sinners. The world is wounded and broken. And Jesus is very much acquainted with this, and he knows that it is in need of healing and restoration. And it has the start by forgiving. The world needs healing and will start with the act of forgiving. Kung ang ating dakilang manunubos, ang ating Diyos, ay hindi nagdalawang isip na magpatawad, tayo pa kaya? Wala tayong dapat ipagmalaki pagkat tayo kapwa pinatawad lamang. In Jesus' name, Amen. May I invite everyone to join me in prayer? Our Heavenly Father,
We thank you for the opportunity to reflect on your word and the profound message conveyed through the 7 last words of Jesus on the cross this morning. Grant us the wisdom to understand and apply these teachings to our lives. In Jesus' name, Amen. Allow me to begin by reading Luke chapter 23, verses 35 to 43 for you. The crowd watched and the leaders scoffed. He saved others, they said. Let him save himself if he really is God's Messiah, the chosen one. The soldiers mocked him, too, by offering him a drink of sour wine. They called out to him, "If you are the king of the Jews, save yourself." A sign was fastened above him with these words, "This is the king of the Jews." One of the criminals hanging beside him scoffed, "So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too while you're at it." But the other criminal protested, "Don't you fear God even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crime, but this man hasn't done anything wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus replied, "I assure you, today you will be with me in paradise." The second word uttered by Jesus on the cross is, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." This declaration brings a message of hope and assurance of salvation to us. When Jesus was crucified at Golgotha, the place was filled with agony and despair. Jesus, the Son of God, was suffering at the cross, and yet it is where he showed us a compassion that's beyond our understanding by uttering words of forgiveness and assurance to a repentant criminal beside him. The people around Jesus were mocking him, suggesting that if he really were God's Messiah, he should save himself. Two criminals were hanged alongside Jesus. One of these criminals joined in the mockery, challenging him to save them and himself. However, the other criminal rebuked him, questioning whether he feared God, considering their imminent deaths. He also acknowledged that they deserve to die for their crimes and recognized that Jesus had done nothing wrong to suffer on the cross. That is when the criminal made a humble plea to Jesus to remember him when he returns to his kingdom. Jesus replied to him by saying, "Truly I tell you today, you will be with me in paradise." In this passage, we can observe that the true criminals have done different things. One mocked Jesus, while the other chose to recognize his own wrongdoings and acknowledge Jesus. Similar to the two criminals, we too face a choice to believe or not. However, for those who choose to believe, Jesus assures forgiveness of sins and offers salvation, as seen in the case of the second criminal. One similarity that we share with the criminal is that we too have committed sins. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." The criminal didn't do anything to merit being accepted into God's kingdom, yet he was saved. How did this happen? According to Ephesians chapter 2, verses 8 to 10, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's works, which God prepared in advance for us to do." The criminal experiences God's grace when he reaches out to Jesus on the cross, confessing his sins and recognizing that Jesus alone is the path to paradise. Because of our sins, none of us deserves to enter God's kingdom. We can only enter God's kingdom through the grace of God. Salvation isn't achieved through our good deeds, preventing us from boasting about it. Rather, good works naturally result from receiving God's grace. Jesus completely paid the penalty for our sins on the cross. This story serves as a reminder that choosing to dedicate our lives to Christ is possible at any instant. The opportunity is ever present, with God eagerly anticipating dialogue and connection with his children. Let's not allow our past mistakes to hold us back or feel overwhelmed by our present circumstances. Let us fix our eyes on Jesus,
who is the author and perfecter of our faith. He offers us the free gift of eternal life. The second word of Jesus on the cross is an invitation to each and every one of us, affirming his readiness to welcome those who seek him into his kingdom. It doesn't matter how sinful you are or whatever you've done here on earth. Let us be reminded that it is by his grace that we find salvation. Therefore, I encourage everyone to seek Jesus, embrace him as our Lord and Savior, and journey with him throughout our lives. Amen. Naatasan ako na magsalita tungkol sa pangatlong wika. Alam ninyo, laging ang nabibigay sa akin tungkol kay Mary. Pag Christmas, si Mary din ako. At pag Lent, si Mary ulit. Kailan kaya ako magsasalta sa ibang wika? March is Women's Month. Dito sa simbahan natin, di ba, binigyan natin ng honor ang mga babae, lalong-lalo na yung mga 70 years old na tinawag nating mga diamond ladies, at saka mga faithful naman yung narito na sila for the whole year na 36 years ng existence ng ating church. At ngayon, tamang-tama, humabol pa ang Holy Week sa Women's Month. At malalaman natin na yung mga babaeng na pinakamalapit, ang mga taong pinakamalapit sa paanan ng cross ay mga babae at isang lalaki. Tayo'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami sa aming pagninilay-nilay sa huling mga sinabi mo sa krus. Samahan mo rin po ako na nawa po lahat ng mga salitang namutawi sa aking bibig ay kaaya-aya sa iyo at sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pangatlong wika na nasa John 19, from verse 25 to 27, ano to ang Biblia Pinoy version. Nakatayo malapit sa krus ang nanay ni Jesus, ang kapatid na babae ng nanay niya, si Mary na asawa ni Cleopas, at si Mary Magdalene. Nakita ni Jesus na nakatayo ang nanay niya katabi ang mahal niyang disciple. Kaya sinabi niya sa nanay niya, "Nanay, ayan po ang anak ninyo." At sabi naman niya sa isa, "Siya ang nanay mo." Simula noon, itinuring na ng disipulo na miyembro na sa pamilya niya si Mary. Sa third word ni Jesus, mga babae ang involved dito at isang lalaki. Nang ipako si Jesus sa krus, nagtago yung mga kasamahan niyang mga disciples na puro mga lalaki. Tago sila kasi natatakot sila na ma-implicate sila sa isang papatayin na hinatulan. Takot na takot sila. At ang mga natira ay mga babae. Una, malayo sila Tapos, maya-maya, lumapit na sila. Matatapang talaga mga babae. Napatunayan na yan sa maraming pagkakataon. Ang buhay ng mga babaeng ito na malapit sa krus ay na-touch ng buhay din Jesus.
Simulan natin kay Mary Magdalene. Si Mary Magdalene ay hindi yung iniisip natin na nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus. Hindi siya yon. Actually, walang pangalan yung babaeng yun eh. Ang Mary Magdalene na tinutukoy dito sa Bible ay yung babaeng, sino nakakaalam, na pinalabas ni Jesus ang 7 demonyo sa kanyang katawan. Siya yun. At itong babaeng ito, isipin ninyo, isang demonyo lang, hirap na. Nakapito pa siya. Di napakasama ng kanyang pinagagawa ng panahon na yun. Ang babaeng ito ay mayaman. Hindi siya katulad ng sinasabi natin na hinugasan sa paa. Prostitute yun at mahirap lang. Ito ay mayaman. At nung pinalabas na ni Jesus ang 7 demonyo sa kanya, ay naging kasama na siya ni Jesus sa kanyang pangangaral ng gospel. Matatagpuan natin yan sa Mark at Luke. Siya rin ang babaeng naghanda ng paglilibig ni Jesus. Sa laki ng pasasalamat niya kay Jesus, sa laki ng kanyang utang na loob kay Jesus, dahil matagal din siyang pinahirapan ng mga demonyong yun ay ganun na lang din ang laki ng paglilingkod niya kay Jesus. Naroon siya sa harapan ng krus ni Jesus. Naroon din siya sa paglilibing kay Jesus at naroon din siya nang mabuhay si Jesus. Siya ang unang-unang nakakita at nakarating sa kanyang libingan. Si Mary Magdalene ay na-mention sa Luke 8:2. Recorded din siya sa Mark 16:9. Sa Luke 8:2, ang mga babaeng kasama ni Jesus, pagkatapos mag-travel ni Jesus sa mga bayan at barangay para i-preach ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, kasama niya ang disciples. Katunayan nito, nakasama din si Mary Magdalene dito. Sa Mark 16 naman at 9, nagpakita si Jesus kay Mary Magdalene. Maagang-maaga pa lang, ng unang araw ng linggo nang mabuhay na muli si Jesus, una siyang nagpakita kay Mary Magdalene. Si Mary Magdalene ang babaeng pinagaling ni Jesus at pinalabas ang 7 demonyo. Nagluluksa pa rin sila ng time na iyon. Kaya nung sinabi ni Mary sa mga kasamahan niya na nabuhay si Jesus, ayaw nilang maniwala. Mukhang hindi pinaniniwalaan ng mga babae noon kasi uso na rin ang mga nagmamarites. Napakahirap para sa isang tao na ma-possess ng isang demonyo, lalo-lalo na kung ito nga ay 7. Hindi natin alam kung ano-ano ang pinaggagawa ni Mary nang nasa kanya yung mga 7 demonyong yon. Walang nabanggit na ganon sa Bible. At pinalaya si Maria mula sa pagkakakadena ng masasamang espiritu. Ang ginawa ni Jesus kay Maria Magdalena ay tinatawag nating deliverance, redemption, freedom from the shackle of sin. Ang mensahe, ang miracle of redemption ay isang bagay na very costly, expensive. Imagine, buhay ng isang tao, ang kapalit niyan. Kaya gano'n na lang ang pagsusumisikap ni Mary Magdalene
na matumbasan niya ang napakagandang bagay na ginawa sa kanya ni Jesus. Ang pangalawang babae na malapit sa krus ni Jesus ay si Salome. Siya ay kapatid ni Maria na ina ni Jesus. Si Salome ay nanay ni James and John at asawa ni Zebedee. Magkamag-anak sila, no? Natatandaan natin na si Salome ang may pinaka-iusap kay Jesus. Tatandaan ba natin yun? Ano sinabi ni Salome kay Jesus? Namamagitan na siya noon. Namamagitan siya na ang mga anak niya, pagdating ni Kristo sa kanyang kaharian, o pag ang kaharian ni Kristo ay dumating, nasa kaliwat kanan yung kanyang mga anak. Kaya naman, nung marinig yun ng mga disipulo, ay nabad trip sila. Inis na inis sila. Kasi pinangungunahan niya si Jesus. Ay anong sagot sa kanya ni Jesus? Sinaway siya, pinagalitan siya. Hindi rin alam ni Salome ang kanyang sinasabi at hindi rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos. Kaya para kay Salome, ang krus ay isang pagbabawal, pagtutuwid. At lahat ng kanyang mga pinagsasabi na very selfish kasi ang dating niya. Kaya siya ay itinuwid ang kanyang kaisipan. Ang pangatlong babae na malapit sa krus ay si Maria. Si Mary na ina ni Jesus. Noon pa mang sumilang, noon pa lang simula na baby pa si Jesus, ay sinabi na kay Mary ni Simon na ma-experience niya ang sobrang lungkot na parang tatarakan ng balaraw yung kanyang puso sa lungkot. At yung hulang yun sa kanya, baby pa lang si Jesus no, sa sinagoga, dinala siya noon, no, ay nangyari sa paanan ng krus. Sobrang hirap ang dinanas ni Maria sa damdamin, emotional, physical, sa pagiging ina ni Jesus. Simula pa lang, gusto nang patayin si Jesus noon, ka-baby pa lang siya eh. Diba? Na maraming baby ang namatay din nung sa galit ni Herodes ay pagpapatayin lahat ng mga bata. Kaya naisip ng ina niya, malungkot na sa simula pa lang si Maria. Ang napakasakit pa kay Maria, nakita niya kung paano pinarusahan si Jesus. Diba? Pinaghampas siya. Napakasakit sa ina yun na nilagyan siya ng koronang tinik, pinagduduran siya, inalipusta siya, sinaktan siya. Lahat-lahat ng yan nakita ni Maria. Isipin nyo, sa isang ina, makita niya yan ng harapan. At ang labis na nakasakit pa kay Maria ay yung kahihiyang inabot ni Jesus. Dahil alam niyang walang kasalanan ng kanyang anak. Pero itinuring siyang makasalanan, iginit na pa siya sa dalawang alam ng tao na mga makasalanan. Kaya ang tingin sa kanya ng mga tao nun, makasalanan siya eh. At ang pagkakapako kay Kristo, hindi sa isang tagong lugar. Ang pagkakapako sa kanya ay bunyag sa lahat. Hayagan lahat ng tao dun sa matao, kumbaga dito sa city. Doon ginawa ang kanyang pagpapapako sa kanya. At nakita rin ni Maria kung paano
namatay si Jesus. Di ba? Ipinako siya sa krus, sinabat sa tagiliran, at namatay siya sa hirap. Inisip ni Jesus na siya ay yayaon na. Sa ating Pilipino, pag sinabing yayao, aalis lang eh. Pero sa iba, pag sinabing yayao, mamamatay na. Kaya kailangan na mapagbilinan niya, maipagbilin niya si Mary na kanyang minamahal na ina na napakarami na ng sufferings na tinanggap sa isang taong mapapagkatiwalaan niya. Alam ninyo ang mga biyuda noon, panahon na Jesus, ang mga babae na nga hindi na nila kinikilala, hindi na nila sinasama sa bilang eh. Ang mga biyuda pa. Ang mga biyuda wala ng mga asawa yan, namatay na, wala silang protector, wala silang protection. Kaya alam na alam ni Jesus ang kaugalian ng mga Hudyong yan. Kaya kailangan na ang ina niyang pinakamamahal niya ay maibigay niya sa isang taong kanyang mapagkakatiwalaan. At nakita niya yon, best friend niya, si John. Si John na laging nakahilig sa dibdib ni Jesus at nakakaalam ng mga sikreto rin ni Jesus. Siya ang taong pinagbilinan. Jesus Christ felt his mother's sorrow. Alam din niya ang pinagdadaanan ni Maria at maaring pagdaanan pa. Kaya pinagkatiwala niya ang kanyang ina sa kanyang alagad na si John. Ang reward, Mary was rewarded kasi siya ay naghirap. Alam niyo, pagka sobra-sobra hirap natin dahil sa ating pananampalataya, ay we will be rewarded. Maaring sa panahon ngayon, mahirap para sa inyo, pero sooner or later, darating din ang ginhawa. At mula noon, itinuring na ni John na ina si Mary. At si Mary naman ay itinuring si John na isang anak. To Mary, the cross was a place of reward. Ultimately, God rewards those who have suffered. And to John, ang ibig sabihin ng cross, yung pangyayari dun sa cross, ay isang responsibility. Lahat tayo ay dyan. Sapagkat matapos tayong iligtas ni Jesus sa kasalanan, matapos tayong mabago ni Jesus sa ating masasamang ugali, hindi doon natatapos ang lahat. May malaki tayong pananagutan. At ano ang pananagutan na ito? The Great Commandment na lahat tayo ay ipalalaganap natin ang buhay, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Si John ay kasama din nung mga nagtagong mga apostol. Nawala nga sila lahat eh. Ngunit napagtanto ni John, tulad ni Peter, ang kanyang pagkakamali at nanumbalik siya. Kaya naman, binigyan siya ng malaking responsibility ni Jesus. Hindi basta-basta binibigay yung mga responsibility sa mga tao. Alam ni Jesus na may kakayahan si John na mahalin din ang kanyang ina. Pag tayo'y nagkakasala, nawawala ang tiwala natin sa Diyos. Unti-unti tayong nalalayo. At ang pinagagawa natin ay yung ayaw na ayaw ng Diyos. Yun ang gustong-gusto nating ginagawa. Sa panahong ito ng Semana Santa, may mga tao pa rin na katulad nung 4
na nakita natin, maaring tayo ay isa sa mga nakaharap sa krus ni Jesus. Maaring ikaw ay si Magdalena na na-redeem ni Jesus. Maari ka ring maging si Salome. Salome yung pangalan ng isa na na-rebuke ni Jesus sa kanyang maling paniniwala. At ang kanyang ina na binigyan ng reward ni Jesus sa pagiging masunurin sa kanya, masunurin sa Diyos at naghirap ng katakot-takot. At si John na binigyan niya ng responsibility. Dito tayo kasama. Tayong lahat ay may pananagutan. Magwawakas ako sa isang awit. Kung alam niyo to, sabayan niyo ako Walang sinuman para sa sarili. Walang sinuman para sa sarili. Tayong lahat ay may isa at isa. Lahat Diyos na kapili niya sa ating pagmamahal at pagkikot sa lipunan. Tayo ay nagdadala ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay templo ng Diyos na napili niya. Amen.
Rest beyond the river. Leave the cross of Dumako naman po tayo sa pagninilay sa ikaapat na wika. Pero bago ko simulan, allow me to lead first in a short prayer. Lord Heavenly Father, we thank you for today, for gathering us and meditating your word, Lord. Use me, O God, to deliver your words properly and accordingly to your people. In Jesus' name we pray. This is a reflection on Jesus, the fourth word on the cross. And at the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? These terrifying words occur in two Gospels, in Matthew 27:46 and Mark chapter 15, verse 34, as Jesus is hanging on the cross near death. Now, one very important fact to remember is that these words are the exact first words of Psalm 22. And that is important because Jesus seems to have known that the whole psalm is in some way or another is about him. Next slide, please. Jesus' last words are not a pleasant phrase. They are full of despair. It was misunderstood by those close by when he said it, and today it can be difficult to understand without placing it into its appropriate context, which is found in the book of Psalms, specifically in chapter 22. So ano nga ba yung meron dito sa Psalm 20? Descriptions in this psalm indicate a painful execution. This implies that the words being used here are the symbolic of David's feelings. And at the same time, it serves as a prophetic explanation of what would happen to the promised one, or kay Jesus Christ. So let's take a look at some of the verses found in Psalm 22. Next slide, please. In verse 1, it says, in verse 1 to 2, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. So these are the exact words that were also found in Matthew 27:46 and Mark 15:34, which is the Eloi, Eloi, lama sabachthani. And notice that it were already prophesied in the book of Psalms. Another verse. Next slide po, please. In verse 7, all who see me mock me. They make mouths at me. They wag their heads. And in Matthew 27:39, these are also the exact words. Those who pass by hurled insults at him.
shaking their heads and saying, "You who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Come down from the cross if you are the Son of God." And next slide, please. Another verse. In verse 16 to 18, dogs surround me, a pack of villains encircles me. They pierce my hands and my feet. All my bones are on display. People stare and gloat over me. They divide my clothes among them and cast lots for my garments. So the words, my God, why have you forsaken me?" are part of this psalm that contains, as it were, a script of Jesus' last hours. Yung Psalm 22 para siyang naging foreshadowing of what will happen sa execution ni Jesus. Next slide, please. So now the question is, bakit ba sinabi to ni Jesus? Why did Jesus say? First, next slide po. It's truly forsaken. This was a real forsakenness. Jesus really did abandon. He is bearing our sin and he bore our judgment. The judgment was to have God the Father pour out his wrath. And instead of pouring it out on us, he poured it out on him. That necessarily involves a kind of abandonment. He gave him up to suffer the weight of all the sins of all his people and the judgment for those sins. Jesus Christ not only bore man's sins, but actually, he became sin on man's behalf, in behalf of us, in order that those who believe in him might be saved from the penalty of their sin. Jesus came to teach men perfectly about God and to be a perfect example of God's holiness and righteousness. But as he himself declared, his reason for coming here is not just to teach us or to be an example, but to give his life, to sacrifice his life as a ransom for us. Next slide. Second point, it's agony. My God, why have you forsaken me?" is not a question looking for an answer, but it's his way of expressing the horrors of abandonment. It is his cry of agony. Jesus knew ahead of time what he was doing and what would happen to him, and why he was doing it. His Father has sent him for this very moment, and he agreed to come, knowing that all these things would happen to him. Jesus is not curious, wondering how is this going to turn out. He had embedded in his soul both the moment of abandonment and the joy that was set before him. So at some level, he knows that this is not the final cry or an ultimate cry. He endured the cross for the joy that was set before him. Jesus said these words because it is indeed a real cry of spiritual desolation, the sacrificial death and the anguish of his separation from his Father. Last point, it's the fulfillment of the scripture. As horrible as what happened to Jesus, it was all according to his plan. All of it was the fulfillment of the scripture. Even the worst of it was still the fulfillment of the scripture. But also there was still hope in the promise of God's deliverance and that there would be resurrection on the other side of death. Psalm 22 shows us Jesus' utter dependence upon God. Even when he could not feel anything but the weight of sins of the world, we are invited to do the same in our lives. To depend on God, to trust in his love, and believe that eternal life is offered to us through the sacrifice of his Son, Jesus Christ. Next slide po. So to summarize, he said these words because first, there was indeed a real forsakenness for our sake. Second, he was expressing desolation. He's not asking for an answer. And third, he amazingly fulfilled the scripture and witnessed to the perfection of the plan of salvation. In our life, there may be times where we feel forsaken and we have no idea where to turn or what to do. Trust that God is using that very struggle for a purpose. If life looks like a hopeless mess and every day is a fight to survive, trust that God will one day gloriously prevail. And when you are on the other side, trust that God will have done an incomparable work in yours. This is the meditation, the fourth word of Jesus. Alam na ni Jesus na tapos na
At para magkatotoo ang nakasulat sa Scripture, sinabi niya, "Nag-uhaw ako." Manalangin po tayo. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang inyong abang lingkod na magbabahagi ng inyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan para maintindihan po namin ang inyong mensahe. Dalangin po namin, Panginoon, na sana'y magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Bilang mga tao, di ba't nakakaramdam po tayo ng matinding pagkauhaw? Lalong-lalo na po sa mga gumagawa ng mga gawaing pampisikal. Tingnan po natin ang mga Zumba dancers, mga hikers, mga cyclists o mga farmers. Di po ba't tubig o juice ang kanilang pamatig-uhaw? Bukod sa pisikal na pagkauhaw ng mga tao, sila din ay uhaw sa tagumpay ng pag-ibig, paggalang, kapangyarihan, kaginhawaan, at kasikatan at iba pang mga uri pagkauhaw na pandamdamin. At para mapawi nila ang ganitong klase ng pagkauhaw, sinisikap nila na gumawa ng mabubuting pamamaraan para mapawi ito. O kaya, yung mga hindi ganoong nakakakilala kay Jesus at kalalim ang kanilang pananampalataya, di po ba't nakakagawa sila ng di mabuting pamamaraan? Ngunit ang pagtugon ni Jesus sa pagkauhaw ng tao ay iba. Tinugon niya ito sa kababaang loob na kung saan siya ay bumaba mula sa langit at nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang tanggapin ang dusa ng kamatayan bilang tao at upang maipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. At ito ay nasusulat sa John 3:16 or our love verse. Samahan niyo po ko sa wikang Pilipino. At gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong o kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life, that's the promise of our God to us. Sabi nga po ni Pastor Sidilio, nabanggit niya kahapon, Jesus came for the sinners and not for the righteous people. Para sa mga Judas. Tama po ba, Pastor? Yun po yung namutawi sa bibig ni Jesus, na He just came to earth to save the sinners and not for the righteous people. Ang ikalimang wika na namutawi mula sa bibig ni Jesus, mula sa krus, ay tungkol naman sa kanyang pagkauhaw. Subalit hindi inilarawan ni Jesus sa wikang ito ang pisikal niyang pagkauhaw. Pahingi ng tubig dahil uhaw ako. Ito ay inaasahan sa isang Panginoon, isang natural na mangyayari sa isang tao na hindi nakatikim ng tubig ng ilang araw mula nang siya'y dakpin, binugbog at ibinarad sa mainit na araw. Ganon kahirap ang Diyos para maipadaman niya ang pagmamahal niya sa atin. Na habang sa araw-araw na dumaan, unti-unting naubos ang kanyang dugo, pawis na patuloy na nawawala sa kanyang katawan. Ang pagkauhaw ng Panginoong Hesus ay isa sa literal na pagpapakita ng kanyang pagiging laman. It was His choice to be a man and suffer to attain a far more beautiful picture. Alam niya, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, ay kaluwalhatian ng Diyos ang higit na maitataas. Ang buhay ni Jesus ay nakatala o nakasulat na ito sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan.
Ang buhay niya ay katuparan ng mga hula sa Biblia na matatagpuan sa awit 69. Simpleng kahilingan na may maling katugunan. Sa verse 21, sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Maraming simpleng bagay na hiniling ng Panginoon mula sa atin na maaring ipaglingkod sa Kanya tulad ng paghingi niya ng napakasimpleng tubig. Simpleng kahilingan tulad ng pagkauhaw ni Jesus sa ating kailangan niya ang ating pananalig at pagmamahal sa Kanya. Mahalin mo ang Panginoon mong Hesus ng buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. At ito ang Kanyang pinakamahalagang unang utos na matatagpuan sa Matthew 22 verse 37 at gayon din sa Matthew 22 verse 39 bilang pangalawang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Huwag mag-inggit o huwag inggit ang pairalin. Maglingkod sa Diyos ng tapat, gumawa ng mabuti, at umiwas sa anumang uri ng kasalanan. Ikaw o tayo, anong pamatid-uhaw ang kaya nating maibigay sa ating Panginoong Hesus? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, matagal na kayong nakaupo. Tumayo po tayo habang binabasa ko ang teksto na ating pag-aaralan. Ito ay matatagpuan sa Gospel ni Juan. Chapter 19, verse 30. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Magsiupo na po tayo. Ano ang kaugnayan ng ika-anim na wika ni Jesus na sa Tagalog, sa Filipino version ay tapos na? Ano ang ibig sabihin ng tapos na? Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ni Jesus, tapos na o naganap na? Mga kapatid, nasisilaw ako. Pinasa ni Jesus ang krus na gaano kabigat. Ayon sa nabasa ko mga kapatid, ang bigat ng krus ay 165 pounds. 3 or 4 meters high. At 2 meters naman ang bigat na pahalang. Buong magdamag kang binugbog,
nilatigo ng 39 na beses nakatali ka sa isang haligi, dinuraan ng mukha mo, at tinatanong nila kung sino ang dumura sa mukha mo, at pagkatapos ay patungan ka ng koronang ibinaon sa ulo mo na merong mga tinik. Walang tulog sa magdamag. Bugbog ng todo at kinabukasan, meron kang papasanin na ganitong kabigat na krus. Ang krus represents the sin of all of us. Ganon kabigat. Gaano kalayo ang nilakad ni Jesus? Napasan niya yung krus na yon. Ayon sa nabasa ko rin mga kapatid, mayroong 600 meters ang kanyang nilakad. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon naman, matapos siyang ipako doon, nakabilad siya sa tindi ng init ng araw, hubad ang buong katawan, 6 na oras mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mga kapatid, sa mga pagkakataon ay na hirap ang ating Panginoon, meron naman mga tuwang-tuwa. Libo-libo ang tuwang-tuwa na nakikita siyang naghihirap doon. Naglulundagan sila, nagtatawanan, nagngingis-kisan. Natitiyak kong alam ninyo kung sino ang mga iyon. Kung minsan, di ba mga kapatid, pag nagsisermon si pastor o sino mang nagsisermon, meron sa atin nagngingis-ngisan. Hindi ko alam kung ang pinangingis-ngisan nila ay yung sermon ni pastor o meron silang ibang pinag-usapan. Alam po niyo kung sino yung mga libo-libong naghahagik-hika na yun at tuwang-tuwa, naglulundagan? Sige po, sagutin niyo ang tanong ko. Hulaan po ninyo kung mga sino yon. Bakit ayaw niyo sumagot? Walang iba kundi ang mga libo-libong demonyo na present. This is the greatest event in the history. Sa pamumuno ni Lucifer, libo-libong mga demonyo. Puro demonyo yon kasi wala akong alam na demonyong babae. Puro lalaki yon. Kasi wala namang anghel din na babae. Ang mga anghel ay lalaki. Okay. So, yun ang mga iyon na nagtuwang-tuwa. Can you imagine? Sa buhay mo, hindi ba? May mga pagkakataon yung mga demonyito, demonyo. Tuwang-tuwa sila sa ginagawa mo. Parang sinasabi nila, ganyan nga, sige, itodo mo pa. Magpakaligaya ka. Ngayon, bigla silang tumahimik. Bakit? Narinig nila ang ika-6 na wika ni Jesus. Tapos na. Naganap na. Natupad na. Natahimik sila at nagkatitigan. At para bagang nagtatanungan, bakit ganyan? Ano nangyari? Bakit sa halip na tinig ng kabiguan, ay tinig ng tagumpay
ang kanilang narinig. Bakit sa halip na pagkatalo, tagumpay? So sa maikling salita, natalo ni Jesus si Lucifer. Ngayon, mga kapatid, ano ang kaugnayan nito sa buhay mo? Yung wika ni Jesus. Ano ang tinapos ni Jesus para sa iyo? Para sa akin. Bago iyon, nais kong ibahagi sa inyo na yung sinasabing tapos na sa wikang Griego at sa wikang Aramaiko ay isa lang yon. At ang salitang iyon ay walang iba kundi ang tetelestai. Sabihin nga niyo mga kapatid. Malakas pa. Yes, sapagkat tapos na. Naganap na. Ito mga kapatid ay pangkaraniwang salita lang. Hindi naman makalangit yun eh. Lahat tayo nagsasabi niyan, tapos na. Okay, tapos na. Ang bata ay ginagamit niyan. Ang matanda, ang kabataan. Okay. Ang isang manggagawa o trabahador, katulong, empleyado, kapag natapos na ang pinagagawa sa kanya ng kanyang boss, ano sasabihin niya? Bossing, tapos na po ang pinagagawa niyo sa akin. Ang mga estudyante, pagkatapos ng kanilang pag-aaral, tapos na sila, tutuwa sila. At lalo silang natutuwa pag nakatapos, nakuha nila ang examination ng gobyerno at nakapasa sila, yun ang tapos na. Pero pagkatapos noon, meron pang susunod, maghahanap ng trabaho. Kaya nga, para sa isang magaling na abogado, sinasabi niya yan, tapos na, panalo na ang kaso pagkatapos ng 10 taon. Sa isang magiting o magiting na sundalo, tapos na, mission accomplished pagkatapos ng mahabang gera. Sa Genesis 1:31 ay ganito ang sinasabi, pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at nasiyahan siyang talaga. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yon ang pang-anim na araw. Ngayon, tuloy po tayo doon sa ano ba ang kahalagahan ng salitang sinabi ni Jesus, tapos na. Ano ba yung mga tinapos? Okay, mga kapatid, ang lahat ng hula ng mga propeta tungkol sa isang tagapagligtas ay natupad kay Jesus. Ang kanyang kapanganakan, sandako siya, ipanganganak, kaninong lipi o ang kansya manggagaling, ang kanyang magiging ina. Ang mga iyon po ay mababasa natin sa Mikas 5:2 at Matthew 2:5 and 6. Ang kamatayan ng tagapagligtas. Ang kamatayan niya, nasa Daniel 9:26. Ang pagtatakwil sa kanya, sa John 13:8. Ang pag-aalok ng 30 pirasong pilak, Zechariah 11:2, at ang pagpapako at pagsibat sa kanyang tagiliran ay sa Isaiah 53:5. Kung interesado po kayo, babasahin nyo yun sa bahay nyo. Kung hindi naman, okay lang. Pangalawa,
Tinupad ni Jesus ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Walang sino mang tao ang nabuhay noon, nabubuhay ngayon, maging sa hinaharap, ang maaring lubusang makaganap sa banal at dakilang layunin ng Diyos sa kanyang buhay, except Jesus Himself. Ano ba ang layunin ng Diyos sa buhay ni Jesus? Isang salita, kaligtasan, nino nating lahat. Kaligtasan saan? Sa kasalanan. Nilabag ng tao ang utos ng Diyos. Tandaan natin yon, mga kapatid. Ang Diyos ay banal at makatarungan. Kaya hindi niya basta-basta patatawarin ang tao. Kala niyo ba laging okay lang? Pag sinabi niya, Lord, I'm sorry okay lang? Anong palagay niyo sa Diyos? Walang standard. Okay lahat. Alam natin na tayong lahat ay makasalanan. At dahil doon, ano ang dapat sa atin? Ano sinasabi ng Biblia? Ano ang bayad sa kasalanan? Oo. Todasin kayo. Todasin tayo. Patayin tayo. Pero, napakabait ng Diyos. Wala siyang kasing bait. Kaya naman, sa kanyang kabaitan, ay ano ang kanyang ginawa? Siya ang gumawa ng paraan para hindi tayo maparusahan. Mahal na mahal ni Jesus ang kanyang ama na nasa langit. Mahal na mahal din niya ang kanyang mga kaibigan. At mahal na mahal niya rin tayo. Kaya ano ang ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para hindi tayo maparusahan. Ito po ang kanyang mga ginawa. Sa loob ng salitang kaligtasan, hihimay-himayin natin yon. Ano ang nakapaloob doon sa kaligtasan na ibinibigay ni Jesus sa atin? Una, bayad pinsala. Di ba pag may utang ka, dapat magbayad ka? Huwag mong kalimutan yung utang mo. Ikaw na umutang, nakakalimot. Pero yung inutangan mo, hindi siya nakakalimot. At pati pamilya mo nakakasama doon. Yang pamilyang yan, magaling umutang, pero napakahirap magbayad. Tuwing hihingin mo ang bayad, nagagalit sila. Pero nung uutang sila, masayang-masaya at nagmamakaawa. Bayad pinsala. Jesus paid the atonement for our sin. Ito po ay matatagpuan natin sa Romans 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin, noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay napupuot.
nagagalit ang Diyos. Kaya yung ginawa, sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Kaya dapat magbayad. Si Jesus ang gumawa noon. Paanong papayapain ang puot ng Diyos? So 1 John chapter 2 verse 2, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, hindi lamang ng mga kasalanan natin, kundi ng mga kasalanan din ng lahat ng tao. Payapain. Di ba ganun din ang ginagawa natin? Pag yung kaibigan mo, may galit sa iyo ang ginagawa mo. Natatandaan ko pa, may nanditong tao, okay? Sabi niya, sa opisina daw nila, kinaiinisan siya. Naiinis. Ano ginawa niya? Meron siyang ginawa. Tuwing umaga, may dala-dala siyang pagkain. At yung mga taong nagagalit sa kanya, hindi naman sabay-sabay, binibigyan niya ng pagkain. Mga kapatid, kapag ang isang tao ay nagbigay sa iyo ng pagkain, ano nararamdaman mo? Abay, tuwang-tuwa ka, lalo na kung gutom na gutom ka. Okay. So, payapain ang galit ng Diyos. Ginawa iyon ni Jesus. Pangatlo, dapat may kapalit. Kamukha na sabi ko, para mapayapa, bibigyan ko ng, lalo na yung paborito. Anong pagkain? Kamukha minsan tatanong, anong paborito niyan? Bakit? Medyo nainis sa akin ito paborito niya. Ibili mo ng, ano ibibili? Bili mo ng chicharon. Naku, pag binili mo ng chicharon, anong tatak? Lapid. Sabi ni Pastor. Sabi ni Pastor yun, Kaya kung gusto niyong payapain ang galit ni Pastor, bumili kayo ng chicharon na lapid. Huwag yung chicharon ng iba pa. Okay. So, pangatlo, kapalit. Ano yung ibig sabihin ng kapalit? Substitution. Sa unang Pedro 2:24 ay sinasabi, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala ni Jesus ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. Iiwan natin ang pagkakasala at mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa kalooban mo. Okay. Pang-apat, eto na, pantubos. Ginawa ni Jesus ang pantubos. Lagi nating sinasabing pantubos. Pag walang pera ang isang tao at meron siyang alahas, mga babae alahas yan Saan siya pupunta? Oo, sa pawn shop. O kaya kay kumare. Pagkatapos, isasanla. Okay. Pagkatapos, may time limit sa loob ng, sabihin natin, 1 buwan, kinakailangan na mabayaran mo ito. Dahil kung hindi, ano ang mangyayari? Interest. Magaling yun. Siguro nagpapautang yun, no? Interest. Okay. Sa Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi ng Diyos,
Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano mang kapula ang inyong mga kasalanan, kayo ay aking papuputiin gaya ng niebe. Wow, what a miracle, no? Pula, magiging puti. Yan ang ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya natuwa si Yahweh. Ikalima, mahaba pa ba? Pero natutuwa ako, Panginoon. Natutuwa ako mga kapatid, nakatingin kayo sa akin at dilat na dilat kayo. Hindi pa kayo inaantok. Okay. Ikalima, pagkakasundo. Pagkatapos matubos, di ba? Yung relasyon ninyo na umutang, pinautang at binayaran, okay na. Okay? Pero kung hindi binayaran, the relationship will not be okay. Ha? Okay. Pagkakasundo, reconciliation. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't ang sinumang nilalang na nakipagkaisa kay Kristo, siya ay isang bago na. Bago na. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Bagong-bago na. Kaya mga kapatid, ang lahat ng iyan ay ginawa ni Kristo para sa atin, sapagkat mahal niya tayo. Nararamdaman niyo bang mahal kayo ng Diyos? May mga pagkakataong damang-dama mo na mahal ka ng Diyos. Meron namang pagkakataong parang malayo ang Diyos. Tetelestai. Tapos na. Nawa mga kapatid, lagi nating alalahanin ang dakilang pagpapakasakit ni Jesus. Natapos na niya ang kanyang gawain sa mundo. 33 years old lang si Jesus nang siya ay mamatay. Ilang taong ka na? Meron ka na bang tinapos? O meron ka pang tatapusin? Meron ka bang pinagdaraanan na mabigat, mahirap, matatapos din yan? Ang iba, ang pagtatapos ay pag nadiretso na ang paa. That is really tapos na tapos. Pero meron namang mga bagay na hindi natatapos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natatapos. Walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. At ikaw naman, harinawa, wala ding katapusan ang pag-ibig mo sa Diyos, sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa mga kabataan. Mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Love them. Because they are not always with you. Tetelestai. Tapos na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako'y nagpapasalamat po sa mensahe ni Tita Phil dahil naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay gising pa. Amen po ba doon? Huwag po kayong mag-alala dahil ito na po ang ikapitong wika ni Jesus.
Sabi sa Lucas 23 verse 46, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pagkasabi nito, nalagok ang kanyang hininga. Ang huling salita ng ating Panginoon sa krus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa aming pagninilay-nilay ng inyong mga salita, Panginoon, dalangin po namin na patuloy na ipahatid mo ang mensahe mo sa bawat kapatid ko na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sa mga Romano po, ang pagpapako sa krus ay kadalasan isang mahaba at mabagal na proseso. Diba po? Iyon po yung idea. Ang isang matagal, paikot-ikot na kamatayan para sa mga kriminal ay hindi lamang pumukaw ng lagim sa puso ng mga tao. Ngunit nagbibigay din ng pampublikong paalala sa panganib na anumang pagtatangka na labanan ang kapangyarihan ng Roma. Ang mga kriminal ay kadalasang tumatagal ng ilang araw bago sila tuluyang sumuko. Bagamat sa araw na ito, ang araw bago ang isang Sabat, sino mang mabubuhay na kriminal ay papatayin sa pamamagitan ng pagbali ng kanilang mga binti. Sa 1:19:31-33. Ang huling salita ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ang mga salitang ito ay mula sa awit na isinulat ni David sa awit 31:5 na ganito po ang sinasabi. Sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Tubusin mo ako, O Panginoon, ang Diyos ng katotohanan. Sabi po, marami daw pong mga scholar ang inaaral pa ng mas malalim ang ibig sabihin ng huling salita ng Panginoon. Ang mga teologo ay binibigyang kahulugan ito bilang isang panawagan na magtiwala sa patnubay at probidensya ng Diyos sa panahon ng kahirapan at kawalan ng katiyakan. Ang iba naman ay nakikita ito bilang isang pag-alala ng pangangailangan ng pagpapakumbaba at pagsuko sa harap ng mga pagsubok at kapighatian sa buhay. 4 na bagay lamang po ang nais kong ibahagi sa inyo. Ano po ba ang makikita natin sa wikang ito? Una ay yung tinatawag na sonship o ang pagiging anak ni Jesus. Mula sa salitang Ama. Remember po, naalala niyo po ba yung parable of the lost son? Familiar po tayo dun sa story na yon, no po? Ito yung storya ng isang alibughang anak. Noong siya ay panahon na nasa piling siya ng kanyang ama, ay lahat ng mga kayamanan, lahat ng mga luho ay nakakamtan niya. Pero hindi siya nakontento, kaya nais niyang humiwalay sa kanyang ama. Hiningi niya yung kanyang mana, at sa bandang huli, alam naman po natin yung nangyari. Doon sa paghiwalay niya sa kanyang ama, siya ay naghirap. Halos, sabi po, kinain niya na yung pagkain ng mga baboy, no po, dahil sa hirap na naranasan niya. Ano po bang nangyari doon? At the end of the story, isa lamang po ang naisip niyang takbuhan muli. Bumalik siya sa kanyang ama at nanghingi ng kapatawaran. At ang kanyang ama ay maluwag siyang tinanggap at binihisan, pinakain. Bakit po ba kaya naikwento ito ni Jesus? Maaring upang ipakita sa atin ang relasyon ng isang ama at anak. Maaring ang kasalanan man na meron tayo kapag tayo ay tumakbo sa ating ama, ay tatanggapin pa rin niya tayo. Dahil yon ang pagmamahal ng isang ama. Kung titignan natin, ito po yung panahon na kung saan si Jesus ay nakakaranas na ng matinding sakit and even agony. But instead na iwasan at takbuhan ang mga sakit at kamatayan na alam niyang kahaharapin, hindi niya ito ginawa. Pinili niyang manatili para mailapit tayo sa kanyang ama. Diba kapag tayo po ay nasa panahon na nasasaktan, nahihirapan, madalas mabilis tayong pumunta sa ibang tao.
umiiyak tayo sa kaibigan natin o sa kumare natin. Marami ngayon po yung mga kabataan, nag-run sila sa FB para lamang maramdaman nila that natin na nakakaranas ng mga sakit, na we are comforted, para lang maranasan natin yun. Pero sabi, usually when we experience suffering, when we experience pain, we run to the phone instead of the throne. The challenge here, brothers and sisters, kapag nakakaranas tayo ng pain and difficulty, let us run straight to our God, sa ating Ama, dahil nandyan siya na naghihintay sa atin. Pangalawa is sovereignty, kapangyarihan, power, sovereign power of God. Sabi po doon, Ama, sa mga kamay mo'y. Sa panahon ng paghihirap ni Jesus, maraming mga kamay ang kanyang pinagdaanan. Kamay mula sa nagturo sa kanya na ipako siya. Kamay mula sa mga tao na nagbigay sa kanya ng krus na kanyang ipapasan. Kamay mula sa mga bawat palo na tinatanggap niya. Kamay mula sa mga sundalong nagpapahirap sa kanya. Kamay mula sa mga naglagay ng koronang tinik sa kanyang ulo. At kamay mula sa mga nagpako sa kanyang mga kamay at mga paa. Pero noon, winika ito ni Jesus. Naniwala siya na ang kamay ng kanyang ama, sa kamay ng kanyang ama, siya ay ligtas. Sa kamay ng kanyang ama, alam niyang may sovereign power ito. Alam ni Jesus na ang mga kamay ng kanyang ama ay hahawakan siya sa maayos na paraan. Sa paraan na hindi ginawa ng mga taong nagpahirap sa kanya. You know what, church, as believers, we are confident na sa kabila ng mga kaguluhan, kalituhan sa buhay natin, we are in God's hands. Amen. Pangatlong bagay po is surrender, ang pagsuko. Sinabi niya, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko. Sa ibang version po, ipinagtatagubilin ko. Ang Greek word po ng ipinagkakatiwala, sa Greek word ay diaprato, which means to fully entrust. When we say fully entrust, 100% ay ipagkakatiwala natin ito. Jesus surrendered everything to the Father. Ipinagkatiwala na niya sa Ama yung nais ng Ama na mangyari para sa Kanya. The lesson here is very obvious. And I know, madalas nyo na po itong naririnig. But God is reminding us na ipagkatiwala na natin sa Kanya ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko na po ang aming reading of appointments. Ama, sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko na po ang aking pamilya. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko na po ang aking career, ang aking magiging asawa, ang aking business, ang aking mga anak, ang aking pag-aaral, ang aking ministry, ang United Methodist Church. Father, I am surrendering my will in exchange for yours. Meron pa po ba tayong mga bagay na nahihirapan pa tayo i-surrender sa Panginoon? If meron pa, this is the time that God is telling you to fully surrender to God. Katulad ng ginawa ni Jesus. Remember po yung popular hymn na I surrender all. Sabi doon, I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Lahat-lahat ay ipagkakatiwala natin sa Panginoon. And the last lesson that we will learn from this is yung word na salvation, kaligtasan. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Even si Jesus, alam na niya ito na mangyayari, na ang katawan niya ay mapupunta sa libingan, but His Spirit will live on.
Kahit sa kamatayan ay pinili niyang maghirap at isurrender ang buhay niya dahil naiintindihan niya na hindi siya mananatili sa libingan. Darating ang oras na siya ay mabubuhay. Which is a reminder for all of us. Marami sa atin, ang katotohanan po, di ba, nahihirapan tayo na kapag tayo ay nawawala ng minamahal sa buhay. O maaaring meron pa sa atin ang nahihirapan pang harapin ang kamatayan. Yes po, ang ating mga katawan ay maaaring mabulok dito sa lupa sa oras na hinarap natin ang kamatayan. Pero church, ang good news ay may kaligtasan. Amen po ba nun? May kaligtasang naghihintay sa bawat isa sa atin. Naghihintay ang ating Ama na sa panahon na tayo ay dumako na sa kamatayan na yon, ay makakapiling na natin ang Panginoon at may kaligtasan. As we travel through these 7 sayings of Jesus Christ, church, the story does not end on the cross. Hindi nagtatapos ang storya ni Jesus sa cross. Because we know that while He was in the grave for 3 days, later, something amazing happened. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Amen.